Nagsalita ang Inday Sara Duterte ng 2 oras sa isang press briefing kung saan dinitali niya talaga sa buong bansa kung ano ang saloobin niya tungkol sa ating presidente na si Bongbong Marcos. Huwag natin kalimutan ha, kaya naman ginawa ito ni VP Sara dahil ang sabi ni PBBM, mukhang siya pa raw ang na quote-unquote deceive kung sila ay tunay na magkaibigan. Dahil ang sabi niya, ang alam niya, magkaibigan sila. So mukhang na-deceive daw siya. Kaya nga, ang Inday Sara, bagamat sabi niya, mananahimik na dapat siya, minabuti niya magsalita. Kasi ginamit niya yung pangalan niya at sinabi na siya pa ngayon ang nag-deceive o ng pudol. So anong sinabi ni Inday Sara? Kinuwento niya siyempre ang pangyayari kung paano siya tumakbo para sa Vice Presidente. Alam naman natin lahat na ang gusto ni PRRD noon ay siya ay tumakbo ng presidente at ang kailangan niyang kunin na vice president ay si Bongo. Sinuway niya. Bakit niya sinuway? Siguro may sariling dahilan na si Inday Sara, no? Pero hindi nangyari yan, no? Ang malinaw ay talagang minabuti muna niya nung deadline ng filing ng Certificate of Candidacy na maghain ng Certificate of Candidacy para sa pangatlong termino niya sana bilang mayor ng Davao City. Pero matapos yung deadline na yan at bago yung deadline ng substitution, talagang kinulit siya ni Senator Amy Marcos. At inamin niya na hindi kayang talunin ang Leni Robredo kung hindi tatakbo si Inday Sara for Vice President dahil kinakailangan ng pamilyang Marcos ang boto galing sa Visayas at sa Mindanao. Pero tama naman po talaga yan dahil kung ikaw ay malakas sa Balance Luzon, ang Metro Manila kasi walang kasiguruduhan kung saan nakakamping Metro Manila. Pero pinakamalaking populasyon ng Metro Manila. No? Pero aminin naman natin, nadadala rin ng Metro Manila kung sinong napupusuan ng buong bayan. At yan nga yung nangyari nung tumakbo si Presidente Duterte noong 2016. No? Dati, popular lang siya sa Visayas at sa Mindanao. Pero siguro, naapektuhin na rin ng Metro Manila. And in the end, sa Metro Manila, nanalo si Presidente Rodrigo Roa Duterte. So anyway, hindi naman bago yan. Alam naman natin talaga na si Senator Amy Marcos ang siyang dahilan kung paano nila napapayag itong si VP Sara na tumakbo para sa posisyon ng Vice Presidente. Now, pero anong bago doon sa sinabi ni Inday Sara, no? Walang sinabi nila, ang bago dyan ay unang-una, sinabi naman niya na hindi talaga siya nagplano na tumakbo ng presidente. Hindi siya nagbigay ng dahilan, pero ang nasabi niya sa akin dati, paano naman ako magpe-presidente? No? Alam ko lang City Hall ng Davao. So siguro minabuti rin niya talaga na magpahinog, kumbaga, sa isang executive position na national bago tumakbo ng presidente. Pero ang bago doon ay yung mga diskusyon nila ni Senator Amy Marcos. Siguro itong mga nakalipas sa panahon, no? Matapos magsimula ang paglilitis sa pamilyang Duterte at nilang malalapit na kaalyado, kasama na ako doon, ng tinatawag na Huwad Committee. Ang sabi niya kay Senator Amy, na kapag hindi pa sila tumigil, huhukayin ko yung bangkay na kanyang ama at itatapon ko sa West Philippine Sea. Siyempre, ang mga alimpores ng Tambaluslos, ayan na, to the rescue. Bakit daw binabastos ang mga patay? Sa tingin ko naman, hindi literal yun. No? Hello. Ang ibig sabihin lang ni VP Sara, alam naman nating lahat na ang tanging presidente na pumayag na ipalibing sa libingan ng bayani ang labi ni dating Presidente Marcos Sr. ay walang iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. No? Ilang presidenteng nakalipas, hindi pumayag si Cory, hindi pumayag si FVR, hindi pumayag si Erap Estrada, hindi pumayag si Gloria Macapagal Arroyo, hindi pumayag si Noynoy Aquino. Mantakin ninyo, 5 presidente hindi siya pinalibing sa libingan ng bayani at matapos ang napakatagal na panahon. Ewan ko nga ba kung paano nila na-preserve yung labi ni Marcos Sr. dun sa Ilocos Norte, no? Tsaka lang na palibing noong 2016 matapos na maging presidente ang Rodrigo Roa Duterte. So, ibig sabihin lang talaga ni Inday Sara Duterte doon, hindi naman literal, kung hindi, mangga. Or yung ating tinatawag na, ano ba yan?
Wala na ba talagang utang na loob ngayon sa larangan ng politika? No? Mantakin ninyo, 5 presidente yan. Ilang taon yan? Ilang taon yan? Kung 5 presidente yan, that's 5 times 6 after 30 years. Tsaka lang napalibing sa libigan ng bayani ang kanilang ama. Anyway, so yun ang saloobin niya. Wala talagang tinanaw na utang na loob. Una. Now, pangalawa, ano pang mga nabanggit niya? Walang pinaka matinding na nasabi niya sa tingin ko ay yung kinuwento niya yung pangyayari sa PMA. Ngayon, alam na natin lahat sa video ng PMA yon. Now, doon sa hindi mga nakakaalam, ang konteksto niyan, yung nagkaroon din ng isang PMA graduation, nandun ako sa Baguio, naalala ko yung araw na yon, at hindi ako nakabihis nung araw na yon. Yung pala, formal ang bihis doon sa graduation ng PMA. Ako lang hindi formal, no? Pero doon yung nangyari na may isang kadete, graduate ng PMA, na hiningi ang relo ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte as his graduation gift. At binigay naman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. May gumaya pala. Ito, revelasyon to dahil hindi natin alam to eh. Ngayon lang natin nalaman ito na naggumaya pala na graduate din ng PMA, hiningi ang relo, at ang sinabi daw ni PBBM is, why should I give you my watch? Ako naman, kayo naman, no? Hindi niyo ba alam kung ano ang taste ng mga Marcoses? Siyempre, hindi yan magsusuot ng mga Marcoses, bago tayo naputol, no? Ay hindi mahilig sa chipipay. Well, yung suot-suot nga niya nung inauguration niya, isa sa pinakamahal na Rolex watch, no? So, I could imagine na sa pang-araw-araw niya, mahal talaga yung relo niya. At siguro naman, talagang itong si PBBM, nangungulekta ng mga mamahaling relo. Kaya ang tanong niya, ba't ko naman ibibigay sa iyo ang aking relo? Well, ang nasak ako doon sa reaksyon ni Inday Sara. Nakatabi niya yon. Unang-una, sabi niya nagtawanan pa yung dalawang katabi ni PBBM. Hindi ko alam kung sino yun. Ha? Tingnan nga natin. Ha? Pero I suppose dahil graduation niya ng PMA, baka isa dun ay si Defense Secretary Gibo Teodoro. No? Hindi ko pa alam kung sino pa yung pangalawa. No? Pero ang sinabi talaga ni Inday Sara, dyan ako na-shock. Kasi for the first time sabi niya, gusto kong pugutan ng ulo. At doon daw niya nalaman na hindi na sila talaga po pwedeng magsama. Dahil yung humihingi ng relo na napahiya ay isang kadete na darating ang araw, iaalay ang buhay para sa inang bayan. Ano ba naman yung relo na ibibigay doon sa isa na mag-aalay ng kanyang buhay? Now, sa akin, importante yan. Kasi yan ang talagang malinaw na deklarasyon na wala na talagang pag-asa na magkasama muli ang Inday Sara Duterte at ang PBBM. At ang dahilan kasi iba ang kanilang pananaw sa buhay. Iba ang pananaw ni PBBM doon sa mga nagtapos sa PMA. Sa kanya, ang tanong is, ba't ko bibigay sa yung relo ko? Sino ka ba? Pero sa pananaw naman ni BP Sara, ito ay isang bayani na iaalay ang buhay niya kahit ano pa yung relo na yan. Maliit lang yan na bagay. Katumbas yung pagnanais at na ialay ang buhay nung kadeting yon. Sabi nga ni Inday Sara, ibibigay niya sana yung relo niya, kaya lang hindi naman sa kanya hinihingi, no? At saka pambabae, syempre, hindi naman hihingin yon, no? Dahil pambabae. So anyway, doon lang ako nagulat kasi talagang malinaw na this is it, wala nang balikan. Now, napanood nyo na naman yan. I'm sure lahat kayo napanood nyo na yan. So ang tanong ko lang is, ano mangyayari sa susunod? Sa totoo lang, nung napakinggan ko yung mga deklarasyon ni BP Sara, sabi ko, ay sa wakas, ito na ba yung inaantay natin? Dahil yung mga naunang deklarasyon ni BP Sara, sinasabi niya na hindi siya oposisyon. Siya'y nagmamahalang sa bayan, no? At talagang itataguyod yung kabutihan ng bayan. Pero ibig sabihin ba ngayon na sa kanyang pag-amin na wala nang pag-asa magkasama muli ang Marcos at ang Duterte, na siya na ngayon ang leader ng oposisyon? Importante kasi na magkaroon ng leader ng oposisyon eh. Dahil kung babalikan natin ng kasaysayan, no? Lahat ng mga pagkakataon kung saan nagsalita ang taong bayan at hinusgahan ang isang leader na sa tingin nila na hindi gumaganap sa kanyang katungkulan, merong leader ang taong bayan.
You don't have to be a dilawan para malaman naman at aminin ang leader ng People Power, Cory Aquino, isang housewife. At syempre, nung panahon naman ni Erap Estrada, syempre, ang tumayong leader din, isa na naman babae, Gloria Macapagal Arroyo. So ngayon, ang tanong, itong pangatlong babae, tatayo din ba siya ng leader ng oposisyon? Ako tinuturing kong malapit ako kay Inday Sara pero hindi ako magkakamali na magsalita para sa kanya dahil hindi ko talaga alam kung anong nasa isipan ni Inday Sara. Pero abangan natin ang mga susunod niyang deklarasyon dun pa sa kanya mga susunod din na mga press conference. Ang pangako niya, pag-uusapan si Tambi. At syempre, meron pa siyang isang video na sabi niya ay ipalalabas niya. Now, si Maharlika, nagtanong, ito bang video ito, ito ba yung bigayan ng lagay? Dahil ang sinabi ni Inday Sara, pinakagrabe rin itong deklarasyon laban kay Tambi. Mantakin mo, ang speaker natin, caught on official court document na tumanggap ng suhol. Dahil nabanggit yan ng Vice President, hindi ba dapat imbestigahan na ito ng ombudsman? Dahil ng mga panahon na yun, miski hindi naman siya speaker, kung hindi ako nagkakamali, siya ay nasa katungkulan pa rin. Siya ay congressman, siya ay, kung hindi ako nagkakamali, majority floor leader ng mga panahon na yon. So, anong gagawin ng ombudsman dito sa aligasyon nito? At totoo naman, dahil nakita ko yan sa mga vlogs ni SAS, pinost niya yung opisyal na desisyon ng Delaware Court na nagdedetalye na tumanggap talaga ng mabibigat na suitcase itong si Speaker. Tungkol nga dito sa awayan dyan sa Okada Casino. So magkakaroon kaya ng formal na investigasyon. Huwag na kayo magtaka kung hindi yan iimbestigahan ng WAD Committee. No? Siyempre, the WAD Committee will be the last to investigate that. Pero sa Senado kaya, bakit kaya hanggang ngayon walang kahit sino na nag-iimbestiga niyan? So sana, magkaroon ng resulta rin yung mga sinabi ni Inday Sara Duterte. Ngayon, bakit ginawa ito ni Inday Sara? Well, sabi naman nga niya, no? Kung hindi kayo titigil, huhukain ko yung bangkay na inyong ama. Ibig sabihin, talagang kinikilala niya na binibira siya at ang kanyang pamilya at ang mga alyado. At totoo naman pong nangyayari yan. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa yung WAD Committee, binuo yan para banatan talaga ang Duterte at kanilang mga alyado. At hindi titigil yan hanggang hindi talaga wika nga ng isang kasama ko sa Kongreso, ang objective nila ay pulbusin ang mga Duterte. Well, nakikita rin natin na doon sa investigasyon naman sa EJK, talagang linalabas nila di umano ang mga ebidensya. Pero kulang nga lang yung mga ebidensya kasi nga hindi sila hukuman. At kahit ano pang sabihin na kahit sinong resource person dyan sa Kongreso, kung hindi siya subject to cross-examination, yan ay hearsay at hindi pa rin talaga ebidensya ng kahit ano. So in any case, ang sinasabi ko lang naman is, ang motibo, durugin ng mga Duterte, pero kung ang gagamitin ay EJK, kinakailangan talaga ang tamang proseso, dapat sa tamang proseso mangyari yan sa piskalya at sa hukuman. At ang tanong ng maraming ngayon syempre is, ano nang susunod na mangyayari bukod doon sa susunod na press briefing ni Inday Sara Duterte? Ako, ang gusto kong malaman is, unang-una, kung tatanggapin na niya yung posisyon ng pagiging leader ng oposisyon. At pangalawa, dahil ikaw ay nasa oposisyon, dapat meron kang alternatibo. Dapat ilatag ng mabuti ang plataforma ng oposisyon nang malinaw kung ano yung mga pagbabago na gusto ng oposisyon at hindi naman isipin ng iba na ito ay away lang ng dalawang pamilya. Kasi sa totoo lang, marami nag-iisip at in fact yung mga dilawan kaya ayaw sumuporta kasi mas gusto na nila Marcos kaysa Duterte. Pero sa tingin ko, sa mga nangyayari dito sa ating bayan, hindi ito Marcos versus Duterte. Ito ay kahirapan versus yung kabiguan ng administrasyon na itaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan.